mo, hindi mo mapapakulong ang dating Pangulo. Panibagong kahihiyan nga raw ang sasapitin ng Senadorang si Risa Hontiveros, hindi pa man nagsisimula ang ikalawang Senate hearing ng Blue Ribbon Committee ng Senado patungkol sa mga aligasyon ng pagpatay sa war on drugs ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Sa isang viral video, tila kinumpirma na ng ilang mga veteran lawyer na hindi magtatagumpay ang Senadorang si Risa Hontiveros na palabasin na dapat managot at makulong ang former president sa kanyang mga naging plataforma at mga batas na ipinatupad, partikular na ang kanyang kampanya kontra illegal na droga. Sa kanyang naging trending video online, kinumpirma ni Attorney Neil Abayon na mahihirapan ng senadorang patunayan ang kanyang mga aligasyon sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte dahil tila imposibleng makonvict ang former president dahil sa mga akusasyon na tila wala naman raw basehan. Sa naging pahayag ng veteran lawyer, sinabi nito na tinupad lamang ng former president ang kanyang mga naging pangako noong 2016 election kung saan hinighlight nito sa kanyang programa ang illegal drugs na pupuksain niya ang lahat ng mahuhuling durugista, pusher at user. Sa mga naging pahayag ng veteran lawyer, kinumpirma rin ito na hindi magiging sapat ang mga di-umunay admission ni Senadora Risa Hontiveros sa di-umunay pag-amin raw ng former president na pinapatay niya ang lahat ng mga biktima ng drug and war. Dahil ayon mismo sa batas, kailangan mo nilang makakalap ng sapat na ebidensya na tatayo sa korte para mahatulang convicted ang isang tao sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit sa naging case at di umunay reklamo at aligasyon sa former president, mukhang mahihirapan raw ang senadora. Para sa iilan, mukhang malaking sampal ito kay Senadora Risa Hontiveros matapos nang magsalita ang ilang mga veteran lawyer patungkol sa kanyang mga sinasabi na guilt is very personal dahil kung totoong tao at nakakaunawa ng batas ang mambabatas, mauunawaan niya na general statement ang sinabi ng dating Pangulo at kahit kailan na hindi ito tatanggipin sa korte bilang ebidensya. Ayon pa sa controversial comment post ng isang netizen online, Risa Hontiveros is so delulu at its finest. Ginagaslight niya ang sarili to convince herself and the Pinklawans that they win against Rodrigo Duterte. Pero ang totoo, wala siyang utak to understand na niligtas lang siya ni Digong for further humiliation. Her ignorance in the law makes her fool and funny around the Senate hearing. Kahit si Coco Pimentel, nahihiya sa pinagdadadaldal ni Hontiveros. Pinipilit niyang panagutin si Digong sa nangyaring pagkamatay ni Kian and others sa drug war. Pero ang di niya alam, nakakulong na at sinintensyahan ng pulis na nagkasala sa batas. Boba talaga ang babaeng yan. She doesn't even know what she's saying basta lang magpabida at magmukhang dominant kahit wala namang alam in the first place. Sinasabi pa nila na hinighblood daw si Digong sa mga tanong niya. Like, sino siya para matakot si Duterte sa kanya? Kung si Obama nga pinagmumura ni Digong, siya pa? Hello? Kung hindi ka pa second to the last noong senatorial election, ambisyosa ang gaga. Actually, kung hindi dahil doon sa mga staff niyang lawyer sa likod, hindi naman yan makapagtatanong. Pansin niyo, sa hearing, lagi siyang inaabutan ng papel. Those people behind her. Filingera. Iba talaga kapag ang lata walang laman. Ang ingay, putak ng putak. Wala namang substance. Pasalamat siya at kinat ni Duterte ang hearing dahil kung hindi, kababae niyang tao, kahihiyan ang aabutin niya sa buong bansa. Na yung ilusyonan ng senadora, nagmukhang tanga. See what happened to Alice Go case? Overhype lang. Sa tagal-tagal ng hearing, walang nangyari. Ni hindi alam kung anong kaso at batas ang gagawin after she wasted the money and time of Filipino people. Kaya huwag kayong maniniwala sa palabas ni Risa. She is nothing but an activist na gumanda lang after maupo sa PhilHealth. Stop being ambisyosa, stop being filingera. Unquote.
Tingnan ito at panoorin ang full video kung saan panibagong kahihiyan nga raw ang sinabi ng Senadorang Siriso Ontiveros matapos sabihin ng ilang mga veteran lawyer na mahihirapang mapakonvict ng senadora ang former president na si Rodrigo Duterte nang dahil lamang sa kanyang mga naging statement sa nagdaang Senate Blue Ribbon Committee. Senadora, may panibagong kabiguan na tiyak maaari raw ikahimatay ng ilan sa mga dilawan at pinklawan na bilib sa kanya. Ilang netizen, tinawag na boba ang senadora. Narit panoorin ang full video. Matagal na po pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Alam nila yung pulis nila, pinatay ko. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente. Admissions. Salamat. Daghag admissions kaayo. Kasaysayan na lang po mag-uusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair, yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal na. Katakan ko lang, Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President, yan sila, naging chief of police yan. Protektado po ang pulis pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga pulis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung pulis nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Di ba sabi ni PRD kanina, ang tagal na daw niyang nag-quote-and-quote pumapatay pero wala naman daw napafile na case sa kanya or bakit daw walang napafile. And kaya po ganyan yung nangyari kasi yung mga admissions, yung sinabi rin ni Senator Risa, ang dami daw quote-and-quote admissions also. Yung mga ganito po kasing statements ni PRRD, they are general statements or general admissions without identifying a specific case or a specific victim. Therefore, hindi po talaga siya pwede makonvict sa mga ganyang statements. Yun po talaga yung reality. Kasi in criminal cases po, what we need to establish is guilt beyond reasonable doubt. And with these statements, may hirapan po mag-prove ng guilt beyond reasonable doubt. Hindi ko naman po sinasabing guilty talaga sa PRRD. In-emphasize ko lang dito na we have rules of procedure na yun nga po, kaya hindi siya na-convict despite na quote-and-quote ang dami na nga daw niyang admissions as per Senator Risa Hontiveros. Because kung ito lang gagamitin, it will not be sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. Familiar siya sa rules of procedure, familiar siya sa ano yung kailangan para ma-establish yung guilt beyond reasonable doubt. Therefore, he knows how to navigate himself within the legal system po natin. And the next question is that correct? Bahala na po yung taong bayan maging judge yan. Pero si PRRD dito, he is simply delivering his promise po dun sa campaign pa lang niya regarding the war on drugs. Yun lang po. Hopefully, klaro po yun. And if you want more legal videos, follow lang po kayo. And see you all next time po. Bye-bye!